Sige, hetong tanong natin para sa araw na to. Posible nga bang gawing 1,000,000 piso? Ang 1 piso mo? Alam mo, pagkarinig pa lang, parang imposible, no? Oo. Parang scam? Parang clickbait? Pero base dito sa mga materyales na pinag-usapan natin, itong The Power of 1 Peso, Habits of Digital Wealth, may sistema pala sa likod nito. Hindi siya magic. Hindi raw. Hindi sugal, kundi isang proseso. Isang marathon na nakabase sa disiplina, oras, at saka yung konseptong, ano nga ba yun, compounding, tama. So, ang misyon natin ngayon ay himayin itong sistema. Pero, hindi lang yan. Gusto ko ring hanapin natin yung catch. Kasi kung ganito kadali, di ba? Bakit hindi lahat milyonaryo? Yan ang magandang tanong. Yan ang aalamin natin. Kaya bago tayo lumalim, may simpleng tanong muna ako sa'yo na nakikinig. Kung kaya mong gumastos ng piso araw-araw, kaya mo rin bang mag-ipon ng piso araw-araw? Isang simpleng tanong na napakabigat ng sagot kasi dyan nakasalalay ang buong pundasyon ng stratehiyang ito. Okay, sige, simulan natin sa pundasyon na yan. Ang unang malaking ideya na tumalon mula sa mga source na to ay ito. Ang buong konsepto, hindi raw talaga tungkol sa halaga ng piso. Hindi tungkol sa pera. Hindi, tungkol daw sa pagbuo ng isang habit, isang gawi. May isang linya doon na sobrang tumatak sa akin. Sabi, hindi piso ang maliit, maliit nang ang paniniwala. Ang ganda nun. Diba? Parang sinasabi na yung pinakamalaking hadlang, wala sa wallet natin. Nasa isip eh. Nasa pagitan ng mga tenga natin, nasa isipan. At yan ang pinaka-critical na punto. Kasi kung iisipin mo, ang pag-ipon ng piso, hindi siya financial act sa simula eh. Isa siyang psychological act. Parang training exercise para sa utak mo, sa ugali mo. Ayon sa source, 4 na haligi yung tinatayo mo kapag ginagawa mo to. 4. Sige, ano-ano yun? Una, disiplina. Yung kakayahang gawin mo ang isang bagay kahit alam mo yun, tinatamad ka. Pangalawa, consistency. Araw-araw, umulan man o umaraw. Okay. Pangatlo, sistema. Yung paggamit ng tamang tools para maging automatic na. At pang-apat, long-term thinking. Yung pagtanggap na ang resulta hindi instant. So, parang binabago mo muna yung sarili mo bago yung bank account mo. Tumpak. Okay, maganda pakinggan yan, yung mga haligi, pagbabago ng sarili. Pero aminin natin, ang hirap niyan i-maintain. Alam mo yun, sa una lang masipag, parang New Year's resolution. Oo, totoo yan. Anong sinasabi ng source tungkol sa psychology nito? At saka, bakit piso? Bakit hindi 10 o 100 agad? Napakagandang tanong yan kasi dyan nakatago yung parang sikreto ng habit formation. Sinasabi sa source na ang paggamit ng piso ay paraan para i-hack o parang lokohin mo yung natural na resistance ng utak natin. Paanong lokohin? Kasi pag sinabi mong mag-iipon ka ng 100 kada araw, sisigaw agad yung utak mo. Teka, mabigat yan. Oo nga, paano kung kailanganin ko yan? Eksakto. Mataas yung tinatawag na friction. Pero kapag sinabi mong piso lang, halos walang resistance. Sasabihin ng utak mo, sige na nga, piso lang naman. Tinatanggal mo yung dahilan para humindi. Oo. Kapag naulit mo na yan for 30, 60, 90 days, hindi na siya desisyon. Nagiging automatic na, parang pag-toothbrush. Doon, nabuo mo na ang pinakamahalagang asset, yung habit. Teka, habang pinag-uusapan natin to, hindi ko maiwasang magkumput sa isip ko. Siyempre. At sigurado akong yun din ang ginagawa ng mga nakinig ngayon. Sabi nga sa source, kung mag-iipon ka ng piso kada araw for 10 years, meron kang 3,650 pesos. Eksakto. Sa totoo lang, parang nakakawalang gana. 10 taon para sa 3,000. Parang hindi sulit yung effort ng 10 taong disiplina. At dyan na nga papasok yung sinasabi nilang magic. Dito na. Saan ito nanggagaling? Dito na pumapasok ang konsepto na tinawag pa ni Albert Einstein na 8th wonder of the world, yung compounding interest. Okay, paki-explain nga yan sa simpleng paraan. Pinakasimpleng paliwanag, ito yung interest na tumutubo sa ibabaw ng interest. Okay. Sa unang taon, yung principal mo lang ang kikita. Pero sa pangalawang taon, yung principal mo plus yung interest na kinita niya. Pareho na silang kikita ng bagong interest. Yung sarili nilang anak. So parang snowball na gumugulong pababa ng bundok.
Nagsisimula sa maliit, pero habang tumatagal, palaki ng palaki. Eksakto. Pero ang tanong, gaano katarik dapat yung bundok para gumana yan? I mean, anong minimum interest rate ang sinasabi sa source para masabing may magic na? Magandang follow-up yan. Ayon sa halimbawa sa source, sabihin nating nilagay mo sa isang digital account na may average na 6% interest kada taon. Yung 3,650 pesos mo, Oo. dahil sa compounding, hindi mananatiling ganun. Aangkat yan sa pagitan ng 13,500 pesos hanggang 15,000 pesos. Wow, so naging 4 na beses na mas malaki. Oo, nang wala kang ginagawang dagdag na trabaho. Okay, 15,000 pesos. Mas malaki na, pero hindi pa rin life-changing. Para mas ma-appreciate natin yung compounding, paano kung ikumpara natin anong itsura ng pera ko kung 10 taon ko lang siyang nilagay sa alkansya? Perpektong paghahambing yan. Sa Alcansya method, after 10 years, may 3,650 pesos ka. Period. As is. Sa digital bank na may 6% interest, may 15,000 pesos ka. Isipin mo, yung halos 11,350 pesos na diferensya, yan yung perang ginawa ng pera mo para sa'yo. Hindi ko pinagtrabahuhan. Eksakto. At dito lumalabas ang isa pang mahalagang aral mula sa source. Ang oras ang tunay na puhunan. Okay, so malinaw. Kailangan ng isang sasakyan para sa perang ito na may compounding engine. Dito ngayon pinasok ng source yung mga digital wallet at digital bank. Tama. Pero sa totoo lang, parang ang daming hassle niyan. Mag-download, mag-sign up, mag-KYC. Hindi ba mas madali kung ihulog ko na lang sa alkansya? Anong advantage nito? Tools na to, hindi lang sila basta lagayan ng pera. Ah, okay. Dinisenyo sila para tulungan kang labanan ng sarili mong kahinaan, yung katamaran, pagkalimutot, kakulangan sa pasensya. So, anong features yung tumutulong dun? 3 bagay. Una, automation. Pwede mong i-set up na kusa itong maglipat ng pera. Tinatanggal nito yung ay nakalimutan ko. Gets. Pangalawa, visibility. Dahil araw-araw pumapasok yung interest kahit sentimo lang sa simula, nakikita mong gumagalaw. Nagiging parang laro. Nakaka-motivate. At pangatlo, pinakamahalaga, accessibility with friction. Madali mong makita pero hindi kasing daling gastusin kumpara sa cash. Kailangan pa ng ilang pindot na nagbibigay sa'yo ng ilang segundo para mag-isip, kailangan ko ba to? Ah, so isang kumpletong sistema pala siya para sa disiplina. Hindi lang bangko. Tumpak! At para maging konkreto, nagbigay ang source ng ilang lokal na halimbawa. Ang isang popular na nabanggit ay ang Maya Bank. Okay, anong meron sa Maya? Ang feature nito na perpekto para sa strategy, yung daily na interest crediting. Nakikita mo agad yung efekto. May base interest din ito na around 3.5% per annum, pero may boosted interest na pwedeng umabot hanggang 15% kung gagamitin mo rin yung app sa pagbabayad ng bills, pagbili ng load. Ah, so parang ginagamit mo na rin sa pang-araw-araw para mas lumaki pa yung ipon mo. Eksakto. At para sa kapanatagan ng isip, regulated yan ng Bangko Sentral at insured ng PDIC. Okay, so safe naman. Oo. Pero para ipakita na hindi ito exclusive sa isang app, binanggit din ng source na may iba't ibang flavor, ang mga to. Nandyan yung GoTime na nakafocus sa reward points. Nandyan ang GSave by CIMB sa loob ng GCash na simple at high interest. So marami kang pagpipilian. Ang punto nila, hanapin mo ang ecosystem na bagay sa lifestyle mo. Ang mahalaga, may tool ka na nagbibigay ng mataas na interes at tumutulong sa iyong maging consistent. Alright, I'm with you so far. May disiplina na, may compounding, may tamang app. Pero kahit anong anggulo ko tingnan, yung 15,000 pesos in 10 years, parang kulang pa rin. Mukhang kulang, no? Oo. Ito na siguro yung parte kung saan ibinubunyag ng source yung totoong sekreto yung catch na hinahanap natin kanina. Ito na nga, dito nagiging malinaw ang lahat. Ang isang piso ay hindi ang destinasyon. Ah, Ito ang training ground. Ang layunin ng pag-ipon ng piso ay hindi para yumaman sa piso. Ang layunin nito ay sanayin ang utak at ugali mo para maging isang taong kayang mag-ipon ng consistent. ano man ang mangyari,
Ano man ang mangyari, kapag na-master man na ang disiplina sa maliit na halaga, dun ka palang handa umakyat sa susunod na antas. Okay. So parang sa gym, hindi ka naman agad bumuhat ng 100 kilos, di ba? Hindi talaga. Nagsimula ka sa pinakamagaan, yung 5 kilo dumbbell, para i-condition yung muscles mo, para hindi ka ma-shock at sumuko agad. Eksakto. At inilahad sa source ang isang gradual increase strategy. Parang training program mo? Sige, paano yun? Ganito, magsisimula ka sa piso kada araw, pagkatapos ng 3 buwan kapag habit na talaga, itataas mo sa 5 piso kada araw. Okay, 5 pesos, hindi pa rin masakit. Halos hindi mo mararamdaman, pagkatapos ng 1 taon kapag napatunayan mo na sa sarili mo na kaya mo, gagawin mo ng 20 pesos kada araw. 20. At pagkatapos ng 3 taon kapag mas malaki na rin marahil ang kita mo, aabot ka sa 100 piso kada araw. Teka, pakiulit nga. So from 15,000 pesos in 10 years, sa piso-piso, anong nangyayari sa numero kapag sinunod yung pag-angat na yan? Lalo na yung 100 pesos a day. Dito na nangyayari ang malaking pagbabago. Ang 100 pesos kada araw ay 36,500 pesos sa 1 taon. Wow. Sa loob ng 10 taon, yan ay 365,000 pesos na principal pa lang. Ngayon, ilagay mo yan sa parehong account na may compounding interest. Okay. Yung 365,000 mo, pwedeng lumago at maging nasa pagitan ng 500,000 pesos hanggang 700,000 pesos. Kalahating milyon? Kalahating milyon. Biglang naging abot kamay na. Wow! Ngayon ko nakikita yung totoong epekto. Hindi pala linear yung pag-akyat, kundi parang hockey stick. Mabagal sa simula, tapos biglang tarik. Oo, exponential. Okay, that's the ideal path. Pero paano kung isang araw, hindi ako nakapaghulog o kaya nagkaroon ng emergency? Sira na ba yung buong sistema? Napakahalagang tanong yan para maging realistic tayo. Ang binibigyang diin sa source ay consistency over perfection. Okay. Ang layunin, hindi ang magkaroon ng perfect record. Ang layunin ay bumuo ng habit na kahit madapa ka, tatayo ka ulit kinabukasan. So okay lang magkamali? Okay lang. Kung nakalimutan mo isang araw, bawi ka bukas. Kung may emergency, syempre uunahin mo yon. Ang mahalaga, yung sistema at yung habit nandun pa rin para balikan mo. Ang sistema ay safety net mo, hindi kulungan. Sandali, parang nabaliktad yung buong pag-iisip ko dito. Akala natin sa simula, ang goal ay mag-iipon ng pera para umaabot sa 1 milyon. Yon ang akala ng lahat. Pero base sa sinasabi mo mula sa source, ang goal pala ay mag-transform ng sarili para maging isang taong may sistema at disiplina. Yung pera, yung milyon, parang side effect na lang pala yon. Yan na ang pinakabuod ng lahat. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Yan na mismo. At dito ko ibabalik yung quote na binanggit mo kanina, na para sa akin ay pinakamahalagang aral sa lahat ng ito. Sabi sa source, hindi ang 1 peso ang nagpapayaman. Ang 1 peso ang nagtuturo sa'yo kung paano gumawa ng sistemang nagpapayaman. Grabe. Ang yaman pala ay hindi yung numero? Resulta lang siya. Resulta ng tamang sistema na paulit-ulit na ginagawa. Okay. Para i-recap ang lahat ng napag-usapan natin para sa iyo na nakikinig, ang landas mula piso patungong milyon ay hindi pala mabilisang takbo. Isa siyang marathon ng pagbabago ng sarili. Tama. Una, magsimula sa hindi nakakatakot na halaga, piso, para buuin ang gawi. Pangalawa, ilagay mo yan sa isang greenhouse kung saan ito tutubo. Isang digital bank na may automation at compounding. Oo. At pangatlo, ito ang pinakamahalaga. Kapag matibay na yung pundasyon, unti-unting taasan ang halaga ng iniipon. Gaya nga ng sabi sa source, ang milyon ay hindi target. Resulta lang ito ng sistema. At kung may isang huling ideya na iiwanan tayo para pag-isipan mo, ito ay isang palaisipan na direkta kung kinuha sa ating source. Hinihikayat ka nitong baguhin ang tanong na tinatanong mo sa sarili mo. Ano yun? Sabi roon, ang tanong ay hindi dapat paano ako yayaman. Kasi napakalaki niyan, nakakatakot. Nakaka-overwhelm. Oo. Ang tunay na tanong na dapat mong sagutin muna ay, kaya ko bang maging consistent kahit piso lang? Dahil ang taong marunong magpalago ng piso, yung taong nagmaster ng sistema at disiplina sa pinakamaliit na unit, ay kayang magpalago ng kahit gaano kalaking halaga. Ang pundasyon ang lahat.